Okay, bakit nga ba futures index yung tinitrade ko, and mainly bakit i-mini Nasdaq 100 yung tinitrade ko. Okay. Um, First off, nung nag-start ako mag-trade, isa sa mga naging struggles ko talaga is mag-watch list. Mag-watch list ng mga ah, stocks na ito-trade kasi dati PSE pa yung tinitrade ko, and kahit nung lumipat ako ng global, kahit nung nagtry ako mag-forex and magtry ako mag-crypto, yung watch listing talaga yung isa sa pinaka nahihirapan ako kasi um, sa mga nag-try na rin mag-trade dyan and nag-try mag-watch list, madami kayong parang iniisip na kailangan gawin para makapag-watch list. So, minsan mag-tier listing ka pa, tier ABC na na stocks na ito yung mag-move next week. Kunwari, kung weekend mo ginagawa yung mga watch listing mo, di ba? So, mag-check ka pa kung sino yung mover talaga, ganyan. Lalo na pag sa stocks, di ba? Um, Tapos pag dati sa PSE, alam mo pa kung sino yung may IPO or basta kung sino yung magsi-ceiling play, ganyan. Um, for ano pa ba? For crypto naman, sino yung kumbaga sino yung na hype na na coin, siya yung doon nagtatrade yung mga tao, ganun. So, isa yun sa big reason na kung bakit napunta ako sa pag-trade ng futures index, kasi dahil index nga siya, um, isang asset lang, isa or dalawang asset lang yung kailangan mong i-monitor pag magte-trade ka ng index or ng futures mainly. So, ito sa akin is si Nasdaq 100 and si S&P 500. Siya yung mga mino-monitor ko na asset. So, or na chart kumbaga pag nagte-trade ako. So, dalawa lang sila. And pwede rin syempre i-add si DXY, which is si dollar index. So, pwede mo rin siyang gamitin. So, pakita ko lang din. So, currently kay Nasdaq 100 tayo. Tapos, eto si S&P 500 e-mini. Tapos, ito si DXY. Yan. So, DXY US dollar index. So, yung tatlong na yun lang yung kumbaga parang chine-check ko kapag mag-a-analyze ako ng trade, ganun. So, mas madali siya para sa akin, and mas nafe-feel ko yung market. Mas nafe-feel ko yung gustong gawin nung mino-monitor ko na chart. Hindi yung kumbaga palipat-lipat ako ng chart na tinitingnan, 'di ba? Ayan, yun lang yung isa sa main reason. And then other reason din is si futures index, pinakatawag kasi sa kanya talaga is parang may term na tawag sa kanya is gentleman's market. Kasi yung price na nakikita ko, ito, kung punta tayo sa 1 minute, yung price na nakikita natin, for example, ito, si 21,746 yan, or ito, yung current price niya, is siya yung nakikita nung lahat. Isang price lang yung nakikita ng lahat. Ba't ko nasabi yun? Sa stocks naman, di ba, ganun? Kasi, of course, ito, stocks to, di ba? Pero, sa Forex kasi, for example, Forex is iba-iba yung price na ginagamit every broker. Kunwari, gamit mo si XM or FTMO ka, naka-Wanda ka,
Tapos forex.com, basta ibang broker yung gamit mo. Iba yung price na pinapakita nila sa 'Yun. So kaya dito ako nauwi or ito yung mas napili ko ah, na market na i-trade. Yun yung isa sa mga main reasons ko din. Okay. Ano pa ba? Isa din siguro is yung kumbaga parang yung pagiging trustworthy niya, na alam ko na ah paano ba? For example, pag crypto or mga meme coin or mga basura na stocks or mga penny stocks sa for example dito sa Pinas, mas may tiwala ako ah, na mababalik yung pera sa akin. For example, i-trade ko na siya ng live. Gumamit na ako ng interactive brokers, tapos live money ko na yung gagamitin ko in the future. Dahil sanay na ako i-trade siya, mas may tiwala ako na okay, hindi basta-basta mawawala yung pera ko. Na for example, pag sa crypto ka nag-invest, biglang mararag pull, 'di ba? Or biglang mawawala yung coin na tinitrade mo. Yun yung isa sa reasons din. Yan. Ano pa ba? Yun mainly yung reasons mga reasons ko kung ba't ko siya gusto i-trade. Nag-start ako mag-trade nitong index futures, mainly E-mini Nasdaq and E-mini S&P 500. 2023, nag-start ako sa kanya, then um, 2024, and ngayon 2025. So mainly, hindi ako nag-trade sa kanya ng live pa. Ang gamit ko is prop firm. So dati naka top step. Subukan ko na siya gamitin. Kaso naban yung Philippines. Then nag-Apex din ako. Apex is madami akong nagamit na account sa kanila, pero medyo madami siyang issues lately. Tuloy pa naman siya. Pwede pa rin siya gamitin ng mga Filipinos for trading. Alam ko may event din sila recently, pero hindi na ako nakapunta. Tapos ayun, yung isang reasons ko kay Apex kaya hindi ko na siya gusto gamitin for now is yung intraday trailing drawdown nila. So, sa trading approach kasi na ginagawa ko, hindi medyo nagiging ano siya, paano ba? Naging against siya sa akin. So, sa intraday drawdown, mas prefer ko is yung end of day drawdown. Which is meron yung current na gagamitin ko ngayon na trading prop firm, which is ito si Tradify. If gusto nyong masubukan tong si Tradify, meron tayong link dyan sa description, check nyo lang. Dito kay Tradify, meron tayong tatlong set ng plan na pwede mo nating pamilian. And of course, available din yung Philippines na mag-trade gamit to. Ito, for which pwede natin siya gamitin for advance and growth, pero sa straight sim funded, hindi tayo pwede kasi nakaban pa rin yung Philippines na mag-trade ng index ng live sa mga gantong klaseng platform. So, hindi tayo pwede. Pero dito sa advance and growth, pwede tayo. Explain ko lang din yung sa advance and growth. Sa advance, ito, yung amount niya per month is $69. Pero,
kung gagamit tayo nung current code nila, 30% off. So, ma-discount tayo dyan. Ito yung drawdown na sinasabi ko, intraday. Same siya nung kay Apex na if, for example, may trade ka, tapos yung trade mo is profit siya. Tapos hindi mo sinel and yung trade against you, natalo ka. So yung trailing drawdown mo is aangat. Tapos natalo ka pa. So parang double edge na, or kumbaga parang talo ka ng 2 times yung parang na doble ba yung yung lose mo, na imbis na ang parang sinasabi ko sa dito is dapat kapag nag-profit ka na, i-sell mo na. Kumbaga ganun. Kasi yung trading approach ko is gusto ko na parang, or that time na nag-trade pa ako nung sa Apex, gusto ko kasi gusto ko ma-invalidate yung trade ko. Kumbaga na minsan nag-sell ako ng hindi doon sa profit target ko. Or kumbaga parang tinitrail ko siya. So pag nag-fail na yung parang structure ng market, doon ako masasell. So malaki yung chance talaga na makakat yung ko, aangat yung trailing drawdown ko, which is disadvantage sa akin. So buti na lang din dito kay Tradify, meron siyang growth plan for 50k. So mas mahal lang siya. Pero yun nga, meron tayong 30% off. Dito naman is drawdown mode niya is end of day, which is kahit, so hindi ko naiisipin yung kunwari profit ako tapos bumalik siya sa akin, tapos kat mag-loss ako, pwede ko pa siyang bawiin within the day, parang ganun. Basta end of day profit ako, walang bearing or hindi magte-take effect yung trailing drawdown sa account ko. So malaking advantage siya sa akin. So yun yung tinake ko na plan, which is ito, and I'm going to trade this daily hanggang sa makuha ko yung ito, profit target natin na 3,000. So, open ako ng account, hoping na within this first month, ma-achieve ko na tong target profit and makapag-proceed na sa payouts, or para makakuha na tayo ng payouts. Yan. Magla-live din ako every day, 4 p.m. Manila time hanggang 8. Pero depende siya sa haba ng trade ko, or kung if maaga ko natapos yung or pag natapos ko na agad yung trading goals ko for the day, or good na ako dun sa market, na alam ko na hindi napasok sa oras, parang ganoon, mag-stop na ako mag-trade. Yan. Abangan nyo lang din. Subscribe kayo if gusto nyo makita yung progress ko sa trading prop firm na to. And if gusto nyo rin subukan, gusto nyo sumabay mag-trade, or kumbaga parang gusto mo subukan si Tradify, hindi naman sa sumabay mag-trade, pero ayun, gusto nyo lang subukan si Tradify, check nyo lang yung link below. That's all. So na-discuss ko lang din naman yung reason kung bakit gusto ko si futures, and kung ano yung currently na gamit ko sa pag-trade. And sa mga susunod na video, explain ko kung paano nag-work yung S&P 500 and Nasdaq 100 na ini. That's all, and follow for more videos, or subscribe for more videos, and like na din. Comment na rin sa comment section if
may mga tanong kayo or paano kayo nag-start or ano yung currently na mga tinitrade nyo na asset. Yep. See you next time and bye.